dapat silang pumayag. Hello po. Good afternoon po. Hello, good afternoon. Sir, magtatanong lang po kami. Kasi, Ano yun? 2015 po, nahuli po yung asawa ko ng LTO na Bakit? ano po. Bakit ikaw ang tumatawag, hindi yung mister mo? Ito po kasi siya. Dalawa po kasi kaming tumatawag. Dalawang cellphone po. Kung sino pong maano. Sige, siya ang kakausapin ko. Sige po. Sige po. Ito po. Hello po, good morning po. Tema mo. Sir, good morning po. Sir, nandito po kasi kami sa Nueva Vizcaya. Tinutubos po namin dito sa Nueva Vizcaya yung lisensya ko pong nahuli. Ngayon Kailan? po, hindi ko, 2016 pa po. Anong violation mo noon? Unregistered vehicle po. Okay. Opo, kaya po ngayon, inaayos namin. Tinutubos po namin dito. 2015. Yes, sir. Ngayon, ano ang problema? Ngayon po, di po nila ma-release yung lisensya ko dito sa Nueva Vizcaya kasi po may huli po ako sa kabanatuan. Anong huli mo? Without helmet po, 1.5. Ngayon, sir, meron po kaming kinontak doon na kamag-anak namin na babayaran na lang ng kamag-anak namin doon para hindi na po kami mag-travel kasi po, sir, mahirap po mag-travel ngayon. Saan yung isang huli mo? Kabanatuan, sir. Tapos kayo, nasa Nueva Vizcaya, di ba? Malayo. Malayo po. Kaya po meron po kami Ay. kamag-anak na kinontak na babayaran po niya yung huli ko doon na 1.5. Tapos, Okay. para po may release dito sa Nueva Vizcaya. May affidavit loss po yung kinukuha namin. Yung pinapakasa namin kasi nawala po yung resibo ng huli sa kabanatuan. Ayaw po nilang Ganito. pumayag. Okay, ganito. Yung nahuli ka na unregistered vehicle, yung sasakyan na gamit mo noon, nakarehistro na ngayon. Naka-junk na po. Anong sabi dyan ng LTO tungkol doon Sabi po na LTO, sabi po dito sa Vizcaya, pwede kayong magkausap ng tao doon kahit sino kakilala nyo, nabayaran yung huli sa kabanatuan Hindi, para isa-isahin natin yung problema mo. Apo. Madali lang yung sa kabanatuan eh. Apo. Ang tanong ko sa'yo, kasi pag ganyang nahuli ka, unregistered vehicle, pwede ka lamang mag-settle at makuha mo lisensya kapag ka rehistrado na yung sasakyan nang ikaw ay mahuli na unregistered. Opo. Ngayon, Opo. sabi mo naka-junk na. Anong sabi dyan sa iyo sa Nueva Vizcaya LTO? Hindi naman na po hinahanap yung motor na ginamit ko noon. Basta bayaran lang daw po yung huli sa kabanatuan. Okay. Ganito. Pumunta ka dyan sa LTO dyan. Nasa LTO ka ba ngayon? Yes, sir. Oo. Lumapit ka sa kanilang personnel Apo. at itanong mo kung pwede kong makausap. Sige, sir. Wait lang po, sir. Sir, good morning po. Sir, may tatanong lang po. Kausap ko po kasi si Colonel. May tatanong lang doon. Colonel Lucita. Doon po sa violation ko po. Kung po kasi ayaw mga daw tanggapin ng kabanatuan yung tao na kausap namin doon na magbayad ng huli ko. Kasi hindi pa nga daw kailangan daw nila ako hindi nga kami makatravel ng kabanatuan kasi malayo.
Ngayon, ang gusto nila, ayaw nila tanggapin yung affidavit of loss ko kasi nawala ko yung ticket na huli ko sa Kabanatuan. Hindi ko ma-release yung lisensya ko dito kasi may huli ako doon. Hello sir. Wait, kakausapin lang daw po ako. Sige. Apo. Sir, kasi po kuan, nahihirapan po kaming bumiyahin ng Kabanatuan, sir. Kasi merong violation po ako sa Kabanatuan na no helmet. So, 1.5 po yun, sir. Ang pabayaran po namin dito is 12,000. Bakit hindi nakarehistro? Apo. Ngayon po, hindi po ma-release yung lisensya ko, sir, kasi may huli po ang Kabanatuan. Hindi ma-release dito? Opo. Para po matubos ko yung lisensya ko, sir. Kasi may huli pa po akong... Ano ba yung nakumbistik dito? Yung alarm siguro, sir, yung alarm, sir, kasi maglalagay na kasi dito. Kailangan tubusin mo doon sa Kabanatuan. Yung 1.5 po na no helmet. Ngayon po, may kamag-anak po kami doon, nababayaran po doon. Ayaw po nila tanggapin doon sa... Ayaw po nila, sir. Tapos, sabi po doon sa kamag-anak namin, kahit sino pa daw yung kausap kong mataas, basta rules daw nila, rules daw nila. Kung pupunta ka doon, dadali mo yung registro. Wala na po yung motor, sir. Wala. Apo. Kasi nahuli po ako doon. Hindi nga. Yung motor wala, pero yung registro, meron siguro matira sa inyo. Yung motor po, wala na po yung 2015 po po, sir. Yung hindi naman masisitil dito. Kasi po, may konto. Hindi, kung may huli ka ron, masisitil dito kasi walang naka-input na chassis at saka engine. Opo. Ngayon, dadalhin mo yung registro doon para ipapasok yung chassis at saka engine. Kaya nga po nagpa-affidavit of loss po kung ayaw po nila tanggapin. Sabi ko sa Kabanatuan, kahit daw po pirma ko lang doon. Eh hindi nga po kami makatravel. Bro, i-request mo dyan sa hepe kung pwede kong makausap. Affidavit daw po din, tapos pirma ko lang, hindi na po... mo. Apo. Pirmahan mo, ang kailangan nila yun, yung UAGR, para alam nila, yung motor number at saka chassis number. Yung motor pong ginamit ko doon sa Kabanatuan, hindi po yung motor na... Yan, yung ginamit ko doon. Eh, hiniram ko lang yun. Ang sinabi lang, ang ginawa lang sa akin doon, yung no helmet lang, kaya dinikitan ako. Kailangan hindi nila mapupumpleto yung transaksyon kung hindi mo ibigay yung CR. Eh kung wala na sir yung motor, yung papel. Puntahan mo yung wala. Kung sakali nga po wala na yung papel. Maghanap ka na. URCR? Hindi po kaya ng affidavit of loss. Wala na talaga. Kailangan mo sila. Bro, Yung chassis number at saka yung number. So, para may ikot nila, makumpleto nila yung transaction. Ano lang yun? Wait lang, sir. Hello, sir. bro. Po. Hello. Hello po. Pakisabi sa kausap mo kung pwede kong makausap. Ay, sige, sir. Sige, sir. Morning. Pwede na po kayo makausap. May tatanong lang. Hello. Hepe, good morning po, Colonel Bosita. Yes, Colonel. Good morning. Anong ipag-lingkod natin? Hepe, ni-request ko po ang inyong attention kasi tumawag sa akin itong rider na inyong kababayan. Po. According to him, meron siyang paglabag sa Nueva Ecija, Kabanatuan. Opo. Not wearing helmet. Opo. Ngayon, dyan naman po sa inyong area, sa Nueva Vizcaya, na kung saan siya ay kasalukuyang naninirahan dyan. Opo. Ang violation niya is driving unregistered vehicle. Opo. Ngayon, no question about penalty, about violation, Hepe. Opo. Ang problema niya, sinesettle niya dyan, pero dahil meron siyang pending Case. problem, Sa case Kabanatuan. sa Kabanatuan, hindi siya makapag-settle dyan. Hindi, masisettle, pero hindi siya makapag-transact ng renewal ng license. Magre-renew ka ng lisensya mo? Opo. Dahil meron pa siyang case sa Kabanatuan.
Kaya Opo. both the violation, isi-settle niya bago makapag-renew ng license po. Ngayon, as per advice po, at base rin sa mga napakinig ko sa inyong pag-uusap, Opo. parang ang posisyon po ng LTO Nueva Vizcaya is pumunta siya doon sa Cabanatuan, Nueva Ecija at isettle yung kanyang Opo. problema doon. Tama po ba? Opo. Sir, may tanong lang po ako with all due Yes. respect. Yes, sir. Halimbawa, sir, ay hindi sa Nueva Ecija. Halimbawa po ay sa South Cotabato, Mindanao. Opo. Ganon din pa rin po ang posisyon ng LTO? Hindi. Depende kasi po, yung kaso niya, hindi po naka-encode yung engine at saka chassis, kaya walang basihan. Sir, Kaya- excuse me. Yes. Ang violation niya po ay not wearing helmet. Yes, sir. Ngayon, yung binabanggit po ninyo na motor vehicle description noong nahuli siya is Opo. hindi po problema nitong rider. Kung may pagkukulang po do sa punto na yon, with all due respect, sir, yun ay pagkukulang po ng concerned LTO personnel doon sa Nueva Ecija. Opo. Ang punto ko dito, sir, kaya nabanggit ko, papaano pala kung sa South Cotabato siya nahuli at ang posisyon po ng LTO Nueva Vizcaya ay kapareho din nitong ating pinag-uusapan. Parang hindi man po ako kawani ng LTO at ako naman po ay more than 31 years sa service. Ang nakikita ko po, with all due respect, parang may mali po doon. Dahil unang-una po, ang LTO Nueva Ecija at ang LTO Nueva Vizcaya ay iisang pamilya. So, Opo. ang pagkakaalam ko po dyan, at marami na rin po akong natulungan na kapareho nito, kayo po ay may kapasidad para magbigay ng tamang serbisyo dito sa ating kliyente para Tama po. hindi na siya mahihirapan na pupunta sa malayong lugar. Alam ko po, pwede po yun eh. Ngayon, Hepe, kaya ko po ni-request ang inyong attention ay para mabanggit ko po itong aking mga nasabi, hindi para diktahan ang inyong tanggapan, kundi para idulog. Tulungan. Opo, kaya po ni-request ko na makausap kayo. Ngayon, nabanggit ko na po yan. Ano naman po kaya ang inyong response dito sa aking mga sinabi? Ang pinakamaganda dyan po, i-coordinate sa Cabanatuan. Opo, sino po ang magko-coordinate? I-try namin na itatawag doon po. Kung papayag sila na masisettle dito, isisettle dito. Sir, dapat Ngayon, silang pumayag kasi 'yun ang dapat. ang problema daw, dahil ewan ko kung mayroon siyang inutusan doon, rene-require yata yung ano ba yung ticket, yung huli. Sir, Kaya i-coordinate natin doon sa Cabanatuan para i-settle dito kung pwedeng i-settle. sige po. Ang alam ko, sir, with all due respect again, ang alam ko po pwede sa ngalan ng public service. At the same time, Pwede. Settle anywhere kung pwede po. yes sir, at the same time, hindi po yan big deal. Ang pangunahing usapin dyan ay yung panagutan niya, yung pagkakasala niya sa pamamagitan ng pagmumulta. Kaya sir, hinihiling ko po, pakitulungan po ninyo yan. Ano po? Sige, tutulungan natin kung anong pwede natin na itutulong sa kababayan natin dito. Opo. Sir, una, salamat po sa inyong oras. Yes, sir. Ano ba, sir? Opo, ipagpamanin ninyo na kailangang makisali pa ako sa usapan at kailangan lang po na tulungan natin itong kapatid nating rider. Ano po? Opo. Sir, tatawag na lamang po uli ako kaugnay dito sa development nitong issue na ito. Sige. Sir, ano po ang pangalan nyo? Deputy, sir. Ay, opo. Nako, maraming salamat po. Ay, sir. Maraming salamat po. Kaya, sir, kababayan natin itong may problema. Ay, opo. By the way, mabanggit ko sa inyo, nung isang araw po, last Friday, galing po ako ng La Union, LTO. Mayroon po doong problema na
sa aking assessment ay mali. At ito Opo, naman opo. po ay nasettle at mabilis na inaksyonan po ng Regional Director ng LTO Region 1. Opo, opo, opo. Opo. Sir, maraming salamat po sa oras. Sir, sige, okay, sir. Tatawag na lamang po uli ako. Salamat Sige, po. okay. Okay po, bye-bye. Hello, sir. Tulak mo. Hello. Hello, sir. Ako po yung tumawag sa inyo kanina, taga Nueva Vizcaya. Ano nang balita doon sa problema natin? Sir, marami pong salamat, sir. Okay na po. Grabe naman. Papahirapan ka pa, no? Kaya nga po, babayaran ko na po kung ano naman po yung mga dapat bayaran eh. Basta sabi ko lang, ayoko lang bumiyahe kasi wala nga po akong lisensya. Mahirap po lumabas dito sa amin. Bale, settled na yung problema mo sa Nueva Ecija at saka dyan sa Nueva Vizcaya LTO. Nakapag-renew ka na. Yes, sir. Kompleto na po lahat. Ayos na. Maraming salamat po talaga. Bakit ba itong mga ito? Kailangan tatawag pa kayo kay Colonel Busita, ano? Kaya nga, sir, bago umaksyon, bro, nyo, sir, sabi sa akin nung una doon sa loob nyo, nakausap nyo po, hanap daw po ako ng ibang may rehistrong motor para mabayaran ko yung penalty ko doon sa may Kabanatuan. Kasi pinipilit ko nga po na wala na po yung motor na ginamit ko nung nahuli ako sa Kabanatuan. Pinipilit po nila na mag-provide ako. Hindi, Kaya at sabi saka, ko, sir, ganito yon. Kung merong kulang na data sa LTO, dahil doon sa hindi mo problema yun. Problema yun nga, na din. sir. Yun nga Diba? po eh. Diba? Kaya po kanina, mukhang nadedehado na po ako. Kayo po una ko talagang naisip na papatulong na ako kay Kernel talaga. Sabi ko, medyo tagilid na talaga ako. Medyo nahihirapan na ako. Sabi ko, wala po kaming kakilala dyan sa LTO. Wala rin po kaming kakilala dyan sa LTO Kabanatuan. Kaya, isip po, buti na lang po, merong number ako sa inyo. Pero kanina, naayos din. Apo, inaksyonan po agad nung hepe nila. Tapos, dire-diretso na po yung processing. Gaano katagal? 2 hours po. Okay na yun. Apo. Diba? Kasi naman pupunta ka pa ng Nueva Ecija, ano? Yes, sir. Sir, maraming salamat, sir. Mag-boy po kayo, sir. Salamat po. Okay, ingat. Okay po. Bye-bye, sir. Okay, bye-bye.